Hello again, ganda ka-chika life! Kumusta po kayo mga ka-chika? Heto na naman po tayo para sa ating panibagong showbiz update. Inalmahan nga po ni Miss Che Filomeno ang labis na pambabas sa kanya ng inang netizen mula nga po nung napabalitang naghiwalay na sila ng aktor na si Mr. Jake Cuenca. Sa IG post niya po noong Friday, October 10, 2025, nag-post niya po si Miss Che ng larawan na mga bulaklak. May kasama nga po itong quote na ginagamit tuwing World Teachers Day mula isang kindergarten teacher ng Willard R. Abbott Elementary sa Pila de Peya. Bahagi nga po ng quote, "People have thrown dirt on my name. Others having giving flowers is all a garden to me." Hinaing nga po ni Miss Chi sa kanyang caption, kapag ipinagtanggol niya ang sarili niya, ay may ilan pa rin hahanap at hahanap ng isang bagay para batikusin o maliitin siya. Kapag nananahimik siya, paparatangan naman ito, guilty siya. Litanya nga po ng aktres, lagi naman ganun eh. When you finally stand up for yourself, some people will still find something to criticize or belittle you. If I stay silent, I'm guilty. Tagal nyo ng ganyan, kahit anong issue, kahit sinong artista, wala pa rin kayong pagbabago hanggang ngayon. And then, if I speak up, kasalanan ko naman. Bagamat nasabi na raw niya ito noon, sa pagkakataong ito ay papatulan na niya ang basher. Aniya pang nga po niya, I've already addressed these things before. Ayoko na maging sirang plaka tulad ninyo. Like I said, people will believe what they want to believe. Since patulera daw ako, kaya ko na rin nagsabi yan. I choose my battles wisely. Okay, this time, I'll make patol. Ayon nga po kay Miss Chi, hindi na niya hahayaang maliitin siya, lalo na ang mga malalapit sa kanya. Nakita raw niya ang basher na nagtatago sa mga bagong gawang account, dami o kaya mga naka-private para lang manakit ng iba. Hindi raw ito tama at dapat nang tigilan. Magsasalita pa din siya kung kinakailangan, lalo na tao lang daw siya. Saad nga po ni Miss Chi, I will not allow anyone to be better than me, especially the people close to my heart. I've seen how some hide behind dummy accounts, private profiles, or worse, create new one just to hurt others. That's not right at all. Tigilan nyo na please. I'm choosing to use my platform. This is me using my platform. It might not do much, but it's about time to people understand their boundaries. I will speak when I feel it's necessary. Dahil tao pa rin ako. Tao pa rin kami. Sabi pa nga po niya, magulo na ang mundo. Mas mabuti unahin daw natin ang tumulong sa mga biktima ng malakas na lindol sa Cebu at Davao Oriental. Pagtatapos nga po ni Miss Chi, ang ingay-ingay na ng mundo natin, mas mabuti unahin na lang natin ang mas mahalagang bagay. Tulad nga po ng flood control at mga malalakas na lindol sa Cebu at Davao. Let's also pray for those affected by the earthquake and the floods. Hindi yung buhay ng iba ang inaatupag ninyo. Naunang hiniling nga po ni Miss Chi sa publiko na huwag nang idamay ang pangalan ng mga L'Oreal ng Cebu sa kung anumang isyong kinasasangkutan niya sa kasalukuyan. Nauugnay ang pangalan ni Miss Chi kay Mateo L'Oreal na mula sa kilalang angkan at mga negosyante sa Cebu. Matapos pumutok ang balitang hiwalay na nga po sila ni Mr. Jake Cuenca. Nakiusap siyang huwag nang idamay ang mga L'Oreal dahil pribadong tao raw ang mga ito. Saad nga po ni Miss Chi, I've been reading and hearing a lot of these past few days that my past relationship, my present life, and the L'Oreal family be left out of this issue. They don't deserve to be dragged into something that has nothing to do with them. No further statement will be made at this time. I kindly ask the people refrain from speculation or intrusion into my private affairs. Thank you for your understanding and cooperation. Sa interview naman po ni Mr. Jake Cuenca, inamin itong nasaktan siya sa pagtatapos ng kanilang relasyon. Pero minahal daw niya si Miss Che kahit hindi niya tuwirang binanggit ang pangalan nito. Ayon nga po kay Mr. Jake, I'm good at least. It's a lot to take, diba? It's a little bit. Ang daming nangyayari, ang daming sinasabi ng mga tao. But siguro I can officially say that the chapter of my life isn't over now. Revelasyon nga po ni Mr. Jake Cuenca, walang nangyaring hiwalayan sa pagitan nila. Aniya nga po, this wasn't a breakup. Yeah, there was no breakup. Habang sinasambik nga po ni Mr. Jake Cuenca ang salitang walang nangyaring breakup, mababakas nga po sa kanyang mga mata na sobrang lungkot po niya.
Samantala, dumako naman po tayo sa iba nating showbiz update. Tuloy na nga po ang Pasko ng pelikulang Pilipino. Dahil kompleto na nga po ang 8 official entries ng inaabangan pong Metro Manila Film Festival. Inanunsyo na nga po ang huling 4 na pelikula na bubuo nga po sa Magic 8 ng MFF 2025. Nito nga pong Friday sa Performing Arts Theater ng University of Makati. Narito nga po ang Last 4 movie na kukumpleto nga po sa 8 official entries para nga po sa 51 MFFF. I'm Perfect, directed by Sigrid Andrea Bernardo, starring nga po dito si Miss Lorna Tolentino, Janice de Belen, Tonton Gutierrez at Miss Sylvia Sanchez. Love You So Bad naman po ay dinirect nga po ni Miss May Cruz Alviar, starring nga po dito si Mr. Will Ashley, Mr. Dustin Yu at Miss Bianca de Vera. Anne Mary, directed by Jeffrey Gituran, starring Angelica Panganiban, Mr. Sanjo Marudo at Miss Eugene Domingo. Bar Boys After School, directed by Kip Obanda, starring nga po dito si Rocco Nazino, Carlo Aquino, Enzo Pinada, and Kian Cipriano. Kasama nga rin po dito sina Will Ashley, Clarice de Guzman, Zaza Girl, Claiza de Castro at Emilio Daes. Pinili nga po ng Festival Selection Committee ang huling 4 na pelikula base nga po sa isinumiting finished films. Actually, dapat nga po noong September 15 pa ang deadline na submission ng finished films, pero naurong ito noong September 30 para mapagbigyan ng request ng mga producer. Naantala rin kasi ang shootings ng mga sinadbit na pelikula dahil nga po sa sunod-sunod na bagyo at baha sa bansa. Samantala, ang unang 4 na pelikula na napili base sa danda ng script criteria ng MFFF ay nanunsyo nga po noong July 9 sa Ayala Mall, Glorieta, Makati. Ito ang mga pelikulang Call Me Mother, directed by John Rables, na pinagbibidahan nga po ito ni Miss Vice Ganda at Miss Nadine Lostre, kasama rin ang pamilya de Guzman ng PBB Celebrity Collab Edition na sina Clarice, Bren Manalo, Mika Salamanca, Shobit, Rata, River Joseph at Encier. Pangalawa naman po ay Reconnect, directed nga po kay Jake Castro, starring nga po si Carmina Breluel, Gloria Diaz, Andrea Beliantes, Bel Padilla, Gerald Anderson at Mr. Zoren Legaspi. Kay joined nga din po dito sa pelikulang pagbibidahan nga po ni Mr. Piolo Pascual kasama sina Enrique Hill, Ashton Olvega at iba pa na Manila Finesse. At syempre nga po, 3 ang pagbabalik nga po MFFF ng OG Pinoy suspense trailer at horror film franchise ng Shake, Rattle and Roll, Evil Oriche, na ididirect nga po ni Shogo Praico, Joey De Guzman at Ian Lorenzo. Ang movie na ito ay pinaka-star-studded entry na kinabibilangan nga po ito ni Mr. Richard Gutierrez, Ivana Alawi, Carla Avellina, Francine Diaz, Zed Fidelen, Fiang Smith, Jem Ibarra, Dustin Yu, Carla Estrada, Loiza Andelu, Ryan Bank, Manilyn Reynes, at syempre si Miss Janice de Belen. Matapos nga po makumpleto ang Magic 8, mas naging kapanapanabik patuloy ang gaganaping Parade of Stars sa December 19 nga po ito babaybayin ng main roads ng Makati City. Makati City ang host city ng 51 MFFF kaya sa nasabing syudad ginanap at gaganapin ang lahat ng activities ng Pesta ng Pelikulang Pilipino. Kabilang na nga po ang gabi ng parangal nga po sa December 27 po yan. Dahil nga po 2 pelikula nga po itong sina Dustin at Mr. Will Ashley sa MFFF 2025 ay mas naiintriga po or may nang iintriga namang kabugan daw po itong 2 to. Samantala, dumako naman po tayo sa pinakauli nating showbiz update about nga po ito kay Miss Catherine Bernardo at Mr. Mayor Mark Alcala. Tila nga po may pa-soft launch na raw ang young mayor na sinasabing boyfriend nga po ni Miss Catherine Bernardo. Pinusuan o nilike kasi ng politiko ang komento sa mismong TikTok post niya na kapag wala na raw toxic na basher, baka magpakita na sila ni Miss Catherine na magkasama. Sa totoo lamang po, kwela ang latest TikTok video nga po ni Mayor, kung saan makikitang pinaglaro siya ng bingo pero halatang walang alam ang batang politician kaya panay ang tanong niya sa katabi kung paano ito laruin. At sa mismo social media post na iyon ay may mga biglang nagtanong sa comment section ng Mayor, kailan ko kayo makita ni Idol Kat na magkasama? At syempre tulad nga po ng inaasahan natin, may nauna nga po isang follower ni Mr. Mayor Mark na mag-reply. Komento nga po ng follower pag wala ng toxic na bashers. Nagulat naman po ang mga netizen dahil nilike nga po ni Mayor ang nasabing komento. Inulan nga rin po ng positibong komento ang nasabing TikTok post ni Mr. Mayor Alcala. Halos karamihan ay nagsasabing nagiging magkamukha na raw sina Miss Catherine Bernardo at Mayor Mark Alcala, lalo na raw yung mga mata nila.
May nagsasabi rin naman po na mas magiging pogi ang alkalde kapag umamin na sila ng Asia Superstars at lumantad na sa publiko. Samantala, mainit din pinag-uusapan ang relasyon nga po ni Miss Catherine at Mayor Mark dahil marami pa rin talaga ang against dito. May mabashing nga po na sana raw ay matuto na ang aktres sa sinapit nila Miss Maine Mendoza at Miss Heart Evangelista na nadamay ang pangalan dahil sa mga asawang politiko. Siyempre, alam ni Ram po, may mga mga basher na sinasabi Oh well, siguro nga nagsisimula na rin mag-soft launch si na Miss Catherine Bernardo at Miss Mark Alcala. For sure, handa na silang umamin kung may aaminin naman talaga sila Eto mga to is aaminin naman po nila yan kung talaga nga merong silang relasyon. Sa ngayon nga po, hinihintay nga po ng karamihan or dito sa mga basher na kung talagang etong si Miss Catherine Bernardo at Mr. Mark Alcala ay may relasyon. Pero alam niyo po ba, eto lang tanong ko lang kung dumating man ang time na kung totoo nga umamin etong si Miss Catherine Bernardo or si Mayor Mark Alcala, ang tanong po, ang mabigat na tanong dyan ang mga fans po ba handa na po sa sagot nila? Thank you for watching. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, subscribe na sa Starlight Showbiz YouTube channel and please don't forget to hit the bell button for our latest updates.